Kabanata 11:01. Dumadaloy ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Quinn habang tinitingnan niya si Huntley at sinabi, Mr. Carter, sobrang mayabang ng lalaking iyon na si Sebastian. Sinasabi niya na walang halaga ang pamilya Carter at hindi ka karapat-dapat banggitin sa kanyang mga mata. May malakas na putok. Sumiklab ang galit ni Huntley, at nabasag niya ang isang mesa sa isang sapantaha lamang. Hinawakan niya si Quinn sa leeg at mariing tinanong, bakit hindi mo ako sinabihan agad? Mr. Carter, walang awa si Sebastian, pininsala niya si Ginoong Whelan ng walang babala, wala akong oras para ipaalam sa inyo, nanginginig na sabi ni Quinn sa takot. Walang kwenta. Inis na sigaw ni Huntley, itinapon siya muli. Isang grupo ng mga elite ng pamilyang Carter ang nakatayo malapit, lahat ay halatang nababahala sa brutal na pagpapakita ng kanilang pinuno. Nanatili silang tahimik dahil sa takot. Sumama ka sa akin sa pamilya Berry. Pababayaran ko ang maliit na halang na iyon at lahat ng pamilya Berry. Ang galit ni Huntley ay labis na nakakabaliw habang inihahanda niya ang kanyang mga tao na pumunta sa Berry Manor. Ngunit bago pa sila makalabas, biglang pumasok ang isang lalaki sa silid, pinatay ang sinumang naglakas loob na humadlang sa kanya sa loob ng ilang segundo. Ang manlulusob, na nakasuot ng puting balabal at may matatag na ekspresyon, ay walang iba kundi si Sebastian. Sa halip na maghintay na maghayganti ang pamilya Carter, nagpasya siyang harapin sila ng direkta. Ikaw, maliit na pilyo, naglakas loob kang pumunta dito mag-isa. Sino ang nagbigay sa'yo ng ganitong lakas ng loob? Lalong nagalit si Huntley nang makita si Sebastian. Nagbigay si Sebastian ng kaakit-akit ng ngiti. Alam kong gusto mong maghayganti, kaya't dumating ako para iwasan ang abala mo. Ngayon, sabihin mo sa akin ano ang balak mong gawin sa akin. Ang yabang mo pa rin tulad ng Dari. Sigaw ni Huntley. Sinira mo ang pundasyon ng pagsasanay ng anak ko, pinutol ang kanyang mga braso at binti, at iniwan mo siyang pailay. Hindi ko mapapatawad ang galit na ito. Gagawin kong isang pira-pirasong manika ka o mamamatay ako sa pagsubok. Walang takot na ipinakita si Sebastian. Sa halip, nagbigay siya ng thumbs up at sinabi, Mr. Carter, ang iyong debosyon sa iyong anak ay talagang nakakaantig pero ako'y isang maaway na tao. Lumuhad ka lang at humingi ng tawad, at ililigtas ko ang iyong pamilya. Sumigaw ang mga miyembro ng pamilya Carter sa galit. Lapastangan. Ang kapal ng mukha mo. Nasa bingit ka na ng kamatayan, pero nagagawa mo pang kumilos ng walang pakialam, wala ka talagang ideya kung gaano ka nakalapit sa kamatayan. Itinuro ni Quinn si Sebastian at ngumisi. Wala kang alam, Sebastian Wilder. Huwag mong isipin na ang pagkatalo sa apat na pinakamataas na demigod ay nagpapasikat sa'yo. Kumpara kay Mr. Carter, wala ka. Kung gusto ni Mr. Carter na patayin ka, hindi na niya kailangan ng higit pa sa isang daliri. Tumingin si Sebastian kay Quinn na may bahagyang ngiti. Palalayain sana kita dahil ikaw ay katulong ni Lila, pero mukhang determinado kang maghukay ng sarili mong libingan. Mukhang wala na talagang pag-asa para sa'yo. Quinn ay humalaklak. Baliw ka. Narito ka, malapit ng mamatay, at hindi mo pa nga alam. Kung ako sa iyo, nakaluhod na ako kay Mr. Carter, nagmamakaawa ng awa. Baka ibigay niya sa iyo ang isang mabilis na kamatayan. Ang ngiti ni Sebastian ay naging mapanlit. Akala ko mabagal ka lang mag-isip, pero mukhang nagkakamali rin ang mga mata mo. Anong ibig mong sabihin? Anong problema sa mga mata ko? Nagalit si Quinn. Bulag ka. Kung naglakas loob akong pumasok dito mag-isa, akala mo ba talagang pumasok ako para mamatay? Sa kabaligtaran, narito ako ngayon upang wasakin ang pamilya Carter, sagot ni Sebastian ng kalmado. Huntley ay napatawa. Wala ka talagang alam sa iyong mga hangganan, talaga bang iniisip mo na kaya mong sirain ang pamilya Carter? Kalokohan. Ang iba ay tumawa rin, tinitingnan si Sebastian na parang siya ay isang hanggal. Sa pagkakaalam ko, ang pamilya Carter ay kilalang kilala sa pang-aapi sa mga mahihina. Ang anak mo ay isang tirano na gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan, at hindi ka rin maganda. Pareho kayong mga salot. Ngayon, gagawin ko ang lahat para mapalaya ang mundo sa lasong ito. Napaka-arrogant mo, pero babasagin din kita sa lalong madaling panahon.
Pabulong na sinabi ni Huntley at malamig na inutusan, mga tao, hulihin siya ng buhay. Kabanata 11:02. Sa utos ni Huntley, ang mga elite ng pamilya Karcher ay sumugod kay Sebastian. Ang kanilang pagnanais na pumatay ay tumataas. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang dalawang lesser deity masters ng pamilyang Karcher. Para sa kanila, si Sebastian ay wala ng iba kundi isang nag-aangat na walang karanasan. Kahit na siya ay isang pinnacle demigod, wala siyang halaga sa kanilang mga mata. Bukod pa rito, ang pamilya Karcher ay may daan-daang mga demigod, kabilang ang ilang mga pinaka-makapangyarihang demigod. Sa ganitong dami, kahit isang lesser deity master ay mag-iisip ng 2 beses bago makialam. Ngunit, si Sebastian ay nakatayo roon na walang kagalaw-galaw. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay nanatiling hindi natitinag, na parang siya'y isang simpleng tagapanood lamang. Maya-maya, 7 figure ang bumaba mula sa langit, bawat isa ay lumapag sa isang natatanging punto habang bumubuo sila ng bilog sa paligid ni Sebastian. Nagsuot sila ng mga balabal na may 7 kulay pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo, at lila, bawat isa ay may katugmang maskara. Ang mga Heptakil Assassin. Ang mga eksperto ng pamilya Karcher, na handang salakayin si Sebastian, ay huminto sa kanilang mga hakbang. Ang kanilang mga mukha ngayon ay nagpakita ng hindi mapagkakamalang takot. Pati sina Huntley at ang 2 elder ng Lesser Deity Master ay mukhang nagulat. Ang pangalang Heptakil ay alamat, bawat miyembro ay mas nakakatakot kaysa sa huli. Sino mang tinarget nila ay hindi kailanman nakatakas. Huntley ay lumapit kay Rufus na may magalang na pagyuko. Ang pamilya Karcher ay palaging umiwas sa daan ng Heptakil. Bakit mo pipiliing lumaban sa amin? Hindi pinansin ni Rufus si Huntley, sa halip ay lumingon siya kasama ang iba pang 6 na miyembro upang harapin si Sebastian. Pagkatapos, sabay-sabay silang lumuhad sa isang tuhod. Greetings, boss. Ang buong pamilya Karcher, kasama si Queen, ay nanlaki ang mga mata sa gulat habang hindi makapaniwala. Sa kanilang isipan, si Heptakil ay isang napakalakas na nilalang. At ngayon, sila'y nakaluhod sa harap ng isang binata, tinatawag pa siya na, boss. Halos hindi na nila ito makaya. Tumayo kayo, sabi ni Sebastian ng kalmado habang nakalapat ang mga kamay sa likod. Salamat, boss. Ang 7 miyembro ng Heptakil ay tumayo matapos ipahayag ang kanilang pasasalamat, pagkatapos ay humarap sa pamilya Karcher habang ang kanilang mga mata ay puno ng pagnanasa ng pagpatay. Ang mga miyembro ng pamilya Karcher ay biglang pinagpawisan ng malamig. Ang mga may mahihinang nerbiyos, tulad ni Queen, ay halatang nanginginig, halos mawalan siya ng kontrol dahil sa takot. Si Huntley ay pareho ring nababahala, tumingin Siva kay Rufus at nagmaktol ang Heptakil ay talagang kinikilala ang isang bata bilang kanilang boss. Hindi mo ba ito nakikita na kaiya-hiya? Hindi na nag-abala si Rufus na sumagot. Tahimik lamang siyang nakatayo, naghihintay ng utos ni Sebastian. Nang mapagtanto ni Huntley na ang mga taong ito ay sumusunod lamang kay Sebastian, humarap siya dito at sinabi, hindi nakapagtataka na naglakas loob kang labanan ang pamilya Karcher. Mukhang may kakayahan ka talagang pasunurin ang Heptakil. Ngumiti si Sebastian ng bahagya. Ngayon, sa tingin mo ba mahihirapan pa rin akong wasakin ang pamilya Karcher? Sino ka ba talaga? Tanong ni Huntley. Hindi mo nga alam kung sino ako, tapos naglakas loob ka pang galitin ako. Napakalaking kalokohan, sagot ni Sebastian ng may pang-aasar. Ang ekspresyon ni Huntley ay halo ng galit at gulat. Huwag mong isipin na dahil kaya mong utusan si Heptakil, natatakot ako sa'yo, batang pasaway. Maraming eksperto ang pamilya Karcher. Ilang mga assassin na ito ay hindi sapat para lipulin kami. Well, tingnan natin, tugon ni Sebastian na may kaakit-akit ng ngiti. Kaagad, hinugot ng mga mamamatay tao ng Heptakil ang kanilang mga armas na may nakamamatay na intensyon. Sila ay handa na umatake sa isang iglap. Ang mga miyembro ng pamilya Karcher ay agad na naging alerto, puno ng takot. Sandali lang. Sigaw ni Huntley habang nakatingin kay Sebastian. Anong kasanayan ang meron sa pagtatago sa likod ng Heptakil? Kung may tapang ka, harapin mo ako sa isang laban. Gagamitin ko pa nga ang isang kamay, para hindi mo masabing hindi patas.
Kabanata 1103. Sige. Dahil gusto mong ako mismo ang pumatay sa'yo, ibibigay ko ang kahilingang iyon, sabi ni Sebastian na may ngiti at tumanggo siya. Sinabi mo yan. Sino mang umatras ay duwag. Sagot ni Huntley. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang kasabikan. Kung pumasok si Heptakil, malamang natapos na ang pamilya Karcher. Pero isang duelo kay Sebastian. Nagbago ang mga bagay. Kung mahuhuli niya ng buhay si Sebastian, magdadalawang isip ang Heptakil na kumilos ng padalos-dalos. Nabahala si Rufus at ang iba pa. Boss, hindi mo pwedeng payagan ito. Si Huntley ay isang 3-star lesser deity master. Kahit isang kamay lang, napakalakas niya. Alam ko ang ginagawa ko, sagot ni Sebastian, itinaas ang kamay upang pigilan sila at nagsimulang maglakad patungo kay Huntley. Masyadong pabaya ang boss natin, sabi ni Violet nang may pag-aalala. Wala siyang ideya kung gaano katekot ang isang lesser deity master. Siguradong magdurusa siya dahil dito. Masyado pa siyang bata at padalos-dalos, sumang-ayon si Rufus. Walang kapantay siya sa kanyang mga kasamahan, ngunit laban sa isang bihasang lesser deity master, hindi gaanong mahalaga ang kanyang lakas. Maghanda tayong makialam at iligtas siya kung kinakailangan. Sa puntong ito, wala pang 10 talampakan ang layo ni Sebastian kay Huntley. Matapos magpasya na tamang-tama na ang oras, ang anyo ni Huntley ay lumabo habang mabilis siyang tumalon patungo kay Sebastian na parang kidlat, at agad siyang umabot dito. Inabot niya ang leeg ni Sebastian, layuning mahuli siya ng buhay. Huntley ay tiwala sa kanyang kalamangan. Para sa kanya, ang isang kalaban na nasa antas ng demigod ay wala ng iba kundi isang langgam. Boss, mag-ingat ka. Sigaw ni Violet habang puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Mula nang manampo ng katapatan kay Sebastian, tinatrato niya sila ng mabuti, nagbibigay ng mga bihira at mataas na kalidad na mga pildores na hindi nila kayang bilhin kahit na may pera sila. Bilang bata at madaling maimpluwensyahan, nagkaroon si Violet ng pagkagusto kay Sebastian. Sa wakas, siya ay isang makapangyarihan, bata, at gwapong lalaki. Ngunit si Sebastian ay hindi nagpatinag. Sa halip, siya ay ngumisi ng may paghamak at itinaas ang kamao, tinamaan ng diretso ang papasok na kamay ni Huntley. Boss, huwag kang makipagbanggaan sa kanya. Si Rufus ay nagmamadaling sumigaw ng babala. Para sa isang demigod na makipaglaban sa isang lesser deity master ay parang humihingi ng gulo, magwawakas ito sa malubhang pinsala, kung hindi man kamatayan. Gusto nang makialam ng Heptakil, pero huli na ang lahat. Samantala, ang mga labi ni Huntley ay yumarko sa isang nakakatakot na ngiti. Noong una, plano lang niyang hulihin si Sebastian ng buhay, pero dahil sobrang determinado si Sebastian sa sariling pagkawasak, gagamitin niya ito bilang pagkakataon para turuan siya ng masakit na leksyon bago siya pabagsakin. Magsisilbi rin ito bilang isang akto ng paghihiganti para sa kanyang anak. Sa isang iglap, sumalpok ang kamao ni Sebastian sa nakabukas na palad ni Huntley. At isang mabigat, mapurol na tunog ang umuukit, hinaluan ng mahina at malutong tunog ng mga nababasag na buto. Katapusan niyo na. Sumigaw ang mga miyembro ng Heptakil sa galit. Sigurado sila na nabali ang braso ni Sebastian at posibleng nasira pa ang kanyang mga internal na organ mula sa impact. Ngunit sa susunod na segundo, lumapad ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Naglabas si Huntley ng matinding sigaw habang bumagsak ang kanyang braso, at ang kanyang mukha ay nagbago dahil sa sakit. Kasabay nito, hinawakan ni Sebastian si Huntley sa lalamunan at dahan-dahan siyang inangat sa ere. Lahat ng naruroon ay nagulat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Paano nangyari to? Nakatayo si Rufus doon, walang masabi. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang iba ay pareho ring naguluhan. Si Sebastian ay sinira ang braso ni Huntley sa isang suntok lamang at itinataas siya sa pamamagitan ng lalamunan. Iyon ay isang gawaing napakalaki na kahit isang 5 bit ang lesser deity master ay mahihirapan itong makamit. Kabanata 1104. Nanlaki ang mga mata ni Huntley sa labis na pagkagulat. Isang marangal na 3 bituin na lesser deity master tulad niya ay ganap na natalo ni Sebastian ng napakadali. Sumakit ang kanyang braso, nawalan ng kulay ang kanyang mukha,
habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Sinubukan niyang lumaban, pero ang pagkakahawak ni Sebastian sa kanyang leeg ay parang bakal, na nagpatigil sa kanya ng tuluyan. Takot at panghihinayang ang pumuno sa puso ni Huntley. Mincurse niya ang kanyang kaiabangan, at dahil sa huli na niyang pag-unawa na ang paghamon kay Sebastian ay isang malaking pagkakamali. Sino? Sino ka ba talaga? Sabi ni Huntley. Ang kanyang boses ay puno pa rin ng kawalang pag-asa at pagkabigla. Samantala, ang mga miyembro ng pamilya Karcher ay nanood ng may takot habang ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng kawalang pag-asa at kawalang magawa. Alam nilang ang kanilang mga buhay ay nasa mga kamay na ni Sebastian, at ang kanyang desisyon ang magtatakda ng kanilang kapalaran. Pakiusap, maawa kayo sa amin. Ang mga miyembro ng pamilyang Karcher ay lumuhod, nagmamakaawa ng awa habang nanginginig sa takot ang kanilang mga boses. Tumingin si Rufus sa kanila ng malamig, pagkatapos ay humarap kay Sebastian at nagtanong, "Boss, ano ang dapat naming gawin sa mga taong ito?" Ang titig ni Sebastian ay malamig at walang awa habang tinitingnan niya ang pamilyang Karcher. "Patayin silang lahat," malamig niyang sinabi. Tumango si Rufus, ang kanyang espada ay kumikislap ng nakakatakot na liwanag habang siya ay lumalapit sa mga miyembro ng pamilya Karcher. Sa kabila ng kanilang desperadong mga sigaw para sa awa, nanatiling hindi nagbago ang desisyon ni Sebastian. Sa ilalim ng talim ni Rufus, sila'y nahulog isa-isa. Ang kanilang mga buhay ay nagtapos sa mga lawa ng dugo, na nagtatapos sa kanilang mga buhay ng kasalanan. Dumanak ang dugo sa lupa, pinuno ang hangin ng mabigat na amoy ng metal. Tumingin si Sebastian sa tanawin sa harap niya nang walang kahit kaunting awa. Alam niyang ang mga taong ito ay mga pangunahing miyembro ng pamilya Karcher, at ang pag-iiwas sa kanila ay magdudulot lamang ng mga banta sa hinaharap. Siyempre, iniwan niya ang mga babae, bata, at mga katulong na walang pinsala. Ang mga namatay ay ang mga pangunahing miyembro ng pamilya. Pareho silang nagkasala ng napakaraming krimen, kaya't ang kamatayan ay nararapat na wakas para sa kanila. Lumapit si Rufus kay Sebastian at sinabi, "Boss, tapos na." Tumango si Sebastian at sinabi, "Magaling." Tumingin si Rufus kay Sebastian. Nag-atubili siya sandali, saka nagtanong, "Boss, sa tingin mo ba magdudulot ito ng gulo sa ibang pamilya?" Sebastian ay ngumiti ng may pang-aasar. "Gulo? Anong batayan ang meron sila?" Ang pamilyang Karcher ay gumawa ng napakaraming pagkakamali sa mga nakaraang taon, at alam nila ito gaya ng sinuman. Kung maglakas loob silang habulin ako, hindi nila maaasahan na magiging maawin ako. Tumango si Rufus. "Naiintindihan ko, boss." Sa sandaling iyon, dinala ni Violet si Queen pasulong, "Boss, ano ang dapat naming gawin sa babaeng ito?" Agad na napaluhod si Queen, humawak sa binti ni Sebastian habang nagmamakaawa, "Pakiusap, Mr. Wilder, pakiusap para kay Ms. Lila. Gagawin ko ang lahat ng ipag-uutos mo. Maaari kitang paglangkuran ng mabuti, kahit sa mga paraang magugustuhan mo. Walang kapantay ang aking galing sa kama. Bakit hindi mo subukan para sa sarili mo? Sinasabi ko, gagawin kong sulit ang iyong oras. Ang kapal ng mukha mo." Sumigaw si Violet, na puno ng galit. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Queen dahil siya ay desperadong makaligtas. Sinubukan niyang akitin si Sebastian gamit ang mga mapanukso na sulyap at kilos. Sinampal siya ni Sebastian ng isang malakas na sampal, na nagwakas sa kanyang buhay agad-agad. Ang kanyang tingin ay malamig. Wala siyang awa sa mga traidor. Pagkatapos, inutusan niya sina Rufus at ang iba pa na buksan ang kayamanan ng pamilya Karcher at kunin ang lahat ng yaman na nakatago roon. Ang mga Karcher ay labis na mayaman, na may higit sa 200 milyong espiritual na bato, kasama ang karagdagang espiritual na bato na nakaimbak sa mga spiritual card. Bagaman sa kasamaang palad, kinakailangan ng pag-access ng tagapagmana upang makuha ang mga ito. Pero bukod sa mga espiritual na bato, may iba pang mahahalagang bagay tulad ng mga mahiwagang artepakto, mga bihirang pil, at mga espiritual na halamang gamot na mabebenta ng hindi bababa sa 300 milyong espiritual na bato. Dumating ang kapalarang ito sa tamang oras, dahil karamihan sa mga pondo ni Sebastian ay na-invest sa proyekto ng pistola ng pamilya Novak. Sa bagong kayamanang ito,
hindi na siya kailangang mag-alala tungkol sa pera sa mahabang panahon. Bukod dito, mayroon na siyang pondo upang magtatag ng isang guild ng mga mangangalakal. Ang Supreme Merchants Guild ay handa na ngayong magdebo sa mundong ito. Napagpasyahan na niya kung sino ang mamumuno dito, at iyon ay si Rainy. Kabanata 1105. Si Rainy ay orihinal na ikalawang anak na babae ng pamilyang Lloyd, at siya ang namahala sa karamihan ng negosyo ng pamilya. Ang pagdadala ng kanyang mga komersyal na estratehiya mula sa kanyang orihinal na mundo patungo sa mundong ito ay parang paghawak ng kapangyarihang hindi kayang tapatan ng iba. Sa mga kakayahan ni Rainy, ang pagpapalawak at pagpapalakas ng negosyo ay hindi dapat maging hamon. Siyempre, ang pag-asa kay Rainy lamang ay magiging nakakapagod, kaya't nagpa siya si Sebastian na kailangan niya ng katuwang. Naisip niya si Stephanie. Ang pamilya ni Stephanie ay nasa negosyo rin, at lumaki siya sa paligid ng kalakalan at negosasyon, pinatalas ang kanyang kakayahan sa negosyo. Bukod pa rito, bilang isang tao mula sa mundong ito, bagay na bagay siya kay Rainy, na magiging perpektong koponan sila. Maaaring kumain ng oras ng negosyo mula sa kanilang pagsasaka, ngunit plano niyang magbigay ng karagdagang mga mapagkukunan para sa pagsasaka bilang kapalit. Pareho silang nasa Chimes Tower, kaya kailangan niyang pumunta roon ng personal para dalhin sila. Pagkatapos pabagsakin ang pamilya Karcher, direkta siyang pumunta sa tore sa pagkawala nina Huntley at ng mga pangunahing miyembro ng pamilyang Karcher, ang pamilya ay epektibong nawasak. Samantala, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanilang pagkawasak, na ikinagulat ng lahat. Ang pamilya Karcher ay isang pamilyang nasa unang antas, na may 3 Lesser Deity Masters, at ngayon sila ay nawasak na. Ito ay isang massacre sa sukat na hindi pa nakita sa loob ng mga dekada. Ang pangyayari ay nagdulot ng takot sa buong lipunan, na nagbigay daan sa mga nakababahalang tsismis habang nag-aalala ang mga tao na sila na ang susunod. Agad na napansin ng pamilyang Maharlika at nag-utos ng isang investigasyon. Gayunpaman, sino mang nakakita kay Sebastian at sa kanyang grupo na kumikilos ay patay na. Ang mga nakaligtas ay alinman ay hindi nakakita ng anuman o nawalan ng malay, na nag-iwan ng walang saksi upang makilala ang mga salarin. Ang mundong ito ay walang surveillance, at walang mga bakas na naiwan sa lugar ng insidente. Walang mga saksi, kaya walang paraan upang matunten ang mga salarin. Gayunpaman, ang tugon ng pamilyang Maharlika ay nakatulong na mapawi ang takot ng kaunti. Dahil walang katulad na insidente ang nangyari matapos ang pagbagsak ng pamilya Karcher, unti-unti nang nakalimutan ng mga tao ito. Noong panahong iyon, isang malaking kaganapan ang yumanig sa Wonderton, ang pagtatatag ng Supreme Merchants Guild. Karaniwan, ang pagtatatag ng isang guild ay hindi magiging malaking usapan, ngunit ang Supreme Merchants Guild ay may natatanging paraan ng pagnenegosyo. Ang partikular na naging popular ay ang kanilang slasher campaign, kung saan maaaring mag-imbita ang mga kalahok ng mga kaibigan at pamilya upang tulungan silang makakuha ng mga diskwento o kahit makakuha ng mga item ng libre. Ang promosyon na ito ay punong-puno ng masigasig na mga tao araw-araw sa mga lugar ng Supreme Merchants Guild. Pagkatapos, inilantad ng guild ang kanilang pinakahihintay na atraksyon. Iyon ang Enhanced Pistol Series. Ang mga pinahusay na pistola ay may 2 antas mataas na antas ng mahiwagang artifact at pinakamataas na artifact. Ang mataas na antas na mahiwagang artefakto ay nangangailangan ng kaunting kasanayan at maaaring gamitin ng sinumang martial artist, na kayang pumatay ng isang eksperto sa Divine Realm. Samantala, ang antas ng pinakamataas na artifact ay para sa mga eksperto sa Divine Realm at kayang pumatay ng mga demigod. Sa mga kamay ng isang demigod, kahit ang mga kalaban na nasa pinakamataas na antas ng demigod ay mapipilitang umatras. Sa simula, nagduda ang publiko at kaunti lamang ang interes. Gayunpaman, nang ipakita ng Supreme Merchants Guild sa publiko ang kapangyarihan ng mga pistola, tumaas ng husto ang demand. Gayunpaman, nilimitahan ng guild ang supply, nag-aalok lamang ng 10 pistola araw-araw 5 ng bawat modelo. Ang mga armas ay hindi available para sa direktang pagbili. Ibinenta lamang ang mga ito sa pamamagitan ng mga auction, na may mga tiket na ipinagkakalob sa pamamagitan ng lottery.
Tanging mga miyembro na may taunang pagiging miyembro lamang ang kwalipikado para sa lottery. Ang taunang pagiging kasapi ay nag-aalok ng 5% diskwento sa lahat ng mga item ng guild, ngunit mataas ang halaga nito, na nagkakahalaga ng 100 spiritual stones. Sa estratehiyang ito, nakakuha ang Supreme Merchants Guild ng mahigit 3,000 taunang miyembro sa loob lamang ng 3 araw. Ibig sabihin nito na kahit bago pa man may benta ang anumang handgun, nakakuha na ang guild ng daan-daang libong spiritual stones. Bukod pa rito, patuloy na tumaas ang bilang ng mga miyembro, na may higit sa 1,000 bagong miyembro na sumasali araw-araw. Kabanata 1106. Ang Supreme Merchants Guild ay hindi umasa sa isang pinagkukunan lamang ng kita. Malawak ang kanilang mga alok na produkto, lalo na sa mga mahiwagang artepakto, na hindi lamang sumasaklaw sa isang malawak na saklaw kundi nag-aalok din ng mahusay na halaga para sa presyo. Ang supply ng mga item na ito ay ibinigay ng buo ng mga Novak. Bilang karagdagan, nag-hire ang guild ng isang grupo ng mga tagapagpino ng pil. Si Sebastian ay naglagay din ng mga kayamanang nakuha niya mula sa vault ng pamilya Carter sa guild para ibenta at gumawa ng ilang mataas na kalidad na mga pil sa kanyang sarili. Ang mga premium na pildores na ito, na bihira at mataas ang demand, ay magagamit din lamang sa mga taunang miyembro. Dahil sa mga benepisyo ng pagiging miyembro, mas marami pang tao ang nag-sign up, kabilang na ang marami mula sa malalayong rehiyon. Sa loob ng isang buwan, ang Supreme Merchants Guild ay naging kilalang-kilala sa buong Windwalker Kingdom, at maging ang mga kalapit na bansa ay narinig na ito. Kapag nagkikita ang mga kaibigan at pamilya, marami ang magtatanong ng walang pader, nakapag-sign up ka na ba para sa taunang card ng Supreme Merchants Guild? Sa puntong ito, sinamantala ng guild ang pagkakataon na magpakilala ng mas mataas na antas ng pagiging miyembro silver cards para sa 1,000 espiritual na bato, gold cards para sa 10,000, at platinum cards para sa 100,000 espiritual na bato. Bawat antas ay nag-aalok ng karagdagang mga pribilehiyo at benepisyo. Sa tamang panahon, nagsimula ang Supreme Merchants Guild na magbukas ng mga sangay sa iba pang malalaking lungsod. Gayunpaman, ang pagpapalawak na ito ay nagdulot ng kompetisyon para sa ibang mga mangangalakal, na nagresulta sa malawakang hindi pagkakasundo at ilang mga pagtatangkang magdulot ng kaguluhan. Bilang tugon, inilabas ng Supreme Merchants Guild ang kanilang pinakabagong sandata, ang The Crown Dominion. Sa nakaraang buwan, sina Dracaria at Hydra ay nakapag-recruit ng mahigit 1,000 demigod mula sa mundong ito, bawat isa ay may dalang mataas na antas ng spiritual artifact na pistol. Nang makialam ang The Crown Dominion, lahat ay nasaksihan ang kanilang nakakatakot na lakas. 12-dosenang pistola ang sabay-sabay na nagpapaputok, winasak ang isang grupo na umatake sa guild sa loob ng ilang sandali, na nag-iwan ng mga manunood na nagulat. Kabilang sa mga sumalakay ay ilang mga pinnacle demigod, at, mahalaga, 2 lesser deity masters. Gayunpaman, mabilis silang pinabagsak, at hindi na kayang lumaban. Nang magdebo ang The Crown Dominion sa mundong ito, agad na naitatag ang kanilang matinding reputasyon sa kanilang unang laban. Ang nagpulala pa sa kanilang takot ay ang paggamit ni Dracaria at Hydra ng mga pistola na antas ng espiritual na artifact na may hindi kapani-paniwalang lakas. Sa isang pagkakataon, isang tanging putok mula sa mga sandatang ito ang pumatay sa isang 5-star lesser deity master ng mabilis sa pamamagitan ng headshot. Ang pagpapakitang ito ng lakas ay nagpaalam sa lahat tungkol sa nakamamatay na kakayahan ng The Crown Dominion. Mas kapansin-pansin pa na ang The Crown Dominion at ang Supreme Merchants Guild ay nasa ilalim ng parehong pamumuno. Isa ang humawak ng seguridad, habang ang isa ay nakatuon sa negosyo. Ang kanilang mga pangalan ay kumalat ng malawakan, at ang mga tao ay lalong naging mausisa tungkol sa pagkakakilanlan ng taong namamahala sa parehong mga organisasyon. Gayunpaman, ang tunay na pag-akyat sa kasikatan ng The Crown Dominion ay dumating sa pamamagitan ng isang digmaan. Dalawang magkatabing kaharian, ang kaharian ng Evolet at kaharian ng Senon, ay biglang naglunsad ng atake sa kaharian ng Windwalker. Parehong makapangyarihan ang dalawang kaharian, kasing lakas ng Windwalker Kingdom mismo. Nagkaisa, sila ay nagdala ng banta sa pag-iral, at ang kaharian ng Windwalker ay nahaharap sa panganib ng pagkalipol.
Sa kritikal na sandaling ito, lumapit si Delaney kay Sebastian, humihingi ng malaking dami ng mga pistola upang mapigilan ang mga puwersang sumasalakay. Karaniwan, 10 pistola lamang ang nabebenta bawat araw. Ang mga pistola ng mataas na antas na magical artifact ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 50,000 spiritual stones bawat isa, habang ang mga pistola ng supreme artifact ay na-auction sa halagang mga 500,000 spiritual stones. Gayunpaman, humiling si Delaney ng agarang maramihang order ng 1,000 mataas na antas na magical artifact pistols at 200 supreme artifact pistols, na doble ang karaniwang presyo sa kabuuang 300 milyong spiritual stones. Bukod dito, gusto niya ng kalahating milyong piraso ng mga upper range na magical artifact bullets sa halagang 1,000,000 spiritual stones bawat isa at 100,000 piraso ng supreme artifact bullets sa halagang 10,000 spiritual stones bawat isa. Iyon ay karagdagang 1.5 bilyong espiritual na bato. Sa kabuuan, umabot ang kasunduan sa 1.8 bilyong spiritual stones. Sa normal na mga pagkakataon, hindi papayag si Sebastian sa ganitong uri ng benta. Ngunit si Delaney ay isang kaibigan na nakaranas ng mga pagsubok kasama niya, at ang kanyang alok ay mapagbigay. Siyempre, nahirapan siyang tumanggi. Gayunpaman, nagtakda siya ng kondisyon. Ang hukbong armado ng mga pistulang ito ay kailangang pamunuan ni Delaney mismo. Noong una, mariing tinutulan ng hari ng kaharian ng Windwalker at ng parehong prinsipe ang ideyang ito. Ngunit sa harap ng matibay na paninindigan ni Sebastian at ang nalalapit na banta, sa wakas ay sumuko sila. Sa wakas, ang mga hukbo ng dalawang kaharian ay malapit na sa kanilang pintuan. Sa pagtanggap ng kondisyon ni Sebastian, personal na nakipagkita ang hari sa kanya, umaasang pamunuan nito ang The Crowned Dominion sa suporta. Ang mga alok na kondisyon ay labis na mapagbigay. Ito ay isang gantimpala ng 10 bilyong espiritual na bato, ang titulong hindi katutubong monarka, at ang karapatang pumili ng anumang lungsod sa loob ng kaharian ng Windwalker bilang kanyang nasasakupan kung sila ay magwawagi. Kabanata 1107. Matapos ang maikling pag-iisip, pumayag si Sebastian sa kahilingan ng hari. 1 taon na ang lumipas mula ng opisyal na ilunsad ang guild at ang The Crowned Dominion. Sa panahong iyon, ang lahat ng miyembro ng The Crowned Dominion ay nagpalitan sa pagsasanay sa Chimes Tower, na nagresulta sa makabuluhang pagbuti ng kanilang lakas. Ang mga ranggo ng Crowned Dominion ay lumago na sa mahigit 3,000, kung saan bawat miyembro ay isang demigod na armado ng isang Supreme Artifact Pistol. Sila ngayon ay isang nakakatakot, at halos hindi mapipigilang puwersa. Ang sariling pag-unlad ni Sebastian ay kahanga-hanga rin. Bagaman ang kanyang pagsasanay ay nanatili sa Pinnacle Demigod, ang kanyang natatanging dugo ay patuloy na naglalabas ng enerhiya, na nililinang ang kanyang katawan. Bagaman hindi pa siya umabot sa bronze bone state, ang kanyang pisikal na lakas ay lumampas sa karamihan ng mga mababang antas na espiritual na artifact. Iyon ay nagbigay sa kanya ng halos hindi matatalo na kalagayan sa mga lesser deity masters. Sa katunayan, pinatunayan nito ang kanyang lakas. Habang pinamunuan niya ang 3,000 kalalakihan ng The Crowned Dominion, si Delaney naman ay nag-utos sa kanyang sariling 1,200 tropa na armado ng mga baril, na hati sila sa dalawang puwersa. Hindi lamang nila pinalayas ang mga puwersa ng dalawang kaharian, kundi naglunsad din sila ng mga kontra-atake, na pumasok ng malalim sa teritoryo ng kaaway. Sa loob ng 7 buwan, si Sebastian at ang The Crowned Dominion ay nakontrol ang gitnang rehiyon ng kaharian ng Evolet, na nagbigay daan sa hukbo ng Windwalker Kingdom na masiguro ang mga pangunahing lungsod sa buong Evolet Kingdom. Hindi nagtagal, tuluyang bumagsak ang kaharian ng Evolet, naging bahagi ng nasasakupan ng Windwalker Kingdom. Pagkatapos, tinulungan ni Sebastian si Delaney na sakupin ang kaharian ng Senan, na naging bahagi rin ng Windwalker Kingdom. Sa wakas, nakita ng mundo ang tunay na kapangyarihan ng The Crowned Dominion, at ang pangalan ay umuukit sa buong Southern Region. Ang kanilang Supreme ay hindi lamang ang pinuno ng The Crowned Dominion at Supreme Merchants Guild, siya ay isang makapangyarihang mandirigma sa kanyang sariling karapatan, nakamit ang mga tiyak at nakapanghihilakbot na tagumpay laban sa mga Diyos ng digmaan ng parehong Senan at Evolet Kingdoms.
Ang reputasyong ito ay nagpasiklab ng matinding kuryosidad tungkol sa pagkakakilanlan ng kanilang Supreme, dahil wala pang sino man ang nakakita sa kanyang tunay na mukha. Lagi siyang lumalabas na nakasuot ng puting maskara. Sa pagsasama ng dalawang kaharian, ang lakas ng Windwalker Kingdom ay tumaas, lumalapit sa lakas ng isang imperyo. Maging ang imperyo mismo ay nagpadala ng mga sugo na may mga regalo at pagpapahayag ng pasasalamat alam ng lahat, gayunpaman, na ang respeto ng imperyo ay hindi para sa Windwalker Kingdom kundi para sa The Crown Dominion. Ang mga pistola mula sa The Crown Dominion ay napakalakas, kaya ang mga presyo ay higit sa doble habang bahagyang bumaba ang supply. Bumibili pa rin sila ng 10 mataas na antas na magical artifact pistola araw-araw, ngunit ang bilang ng Supreme Artifact Pistola ay nabawasan na lamang sa 2 bawat araw. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon din ng limitasyon sa mga bala ng Supreme Artifact. Ang mga may-ari ng pistola ay maaaring bumili lamang ng 10 bala bawat taon gamit ang isang beripikadong sertipiko. Ipinataw ni Sebastian ang mga limitasyong ito upang maiwasan ang sinuman na bumuo ng mga hukbo o madidilim na puwersa gamit ang mga pistola. Siyempre, may mga sumubok na gayahin ang mga pistola, ngunit bawat pagtatangkang iyon ay nabigo ng walang pagbubukod. Dalawang pangunahing hamon ang halos naging imposible upang ma-replicate ang mga pinahusay na baril. Una ang pulbure dahil hindi sapat ang ordinaryong pulbure, lahat dahil binago ito ni Sebastian. Pangalawa ang mga porma sayon na inukit sa mga pistola, na kinabibilangan ng mga high-level na pagpatay at mga array ng pagpapabilis. Ang mga guhit ng porma sayon, partikular sa mga bala, ay masalimuot at nangangailangan ng mataas na antas ng kasanayan sa porma sayon. Tanging isang third-tier weapon-making master lamang ang makakagawa nito. Ang mga pekeng pistola at bala ay naging mas mahina kaysa sa mga mula sa Supreme Merchants Guild. Ang mga imitasyon ng Supreme Artifact Pistols ay hindi man lang makasabay sa mga mataas na antas na Magical Artifact Pistols ng Guild at ibinente sa halagang 30,000 spiritual stones. Kulang ang lakas ng mga ito laban sa mga demigod, kaya napakakaunting tao ang bumili nito. Samantala, patuloy na lumalaki ang Supreme Merchants Guild, kumikita ng higit sa 10 milyong spiritual stones araw-araw. Pinarangalan din ng pamilyang Maharlika ang kanilang mga salita. Binigyan nila si Sebastian ng 10 bilyong espiritual na bato, isang titulong royal na, Supreme, at ang karapatang pumili ng isang lungsod bilang kanyang nasasakupan. Sa loob ng punong tanggapan ng The Crown Dominion, ibinigay ni Stephanie, ang personal na sekretarya ni Sebastian, ang isang kontrata sa kanya. Supreme Lord Sebastian, narito ang kasunduan ng pakikipagtulungan sa 1 bilyong espiritual na bato kasama ang pamilyang Berry. Kung lahat ay mukhang maayos, ipagpapatuloy ko na ang mga kaayusan, sabi niya. May tiwala ako sa iyo. I-schedule mo ang seremonya ng paglagda sa loob ng 3 araw mula ngayon. Ako ang personal na magdadala ng kontrata noon, sagot ni Sebastian. Supreme Lord Sebastian, kung alam lang ng iyong asawa na ikaw ay Supreme, tiyak na magiging labis siyang masaya, sabi ni Stephanie na may paghanga. Pero hindi nakisaya si Sebastian sa kanyang kasiyahan. Hindi talaga siya gusto ni Lila, at tiyak na hindi siya gusto ni Lila. Sa katunayan, siya ay kinamumuhian siya. Kung ibubunyag niya ang kanyang supreme na pagkakakilanlan, malamang na magbabago ang tono ni Lila, ngunit dahil lamang sa interes sa kanyang titulo. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Ang paghahanap ng isang babae na may espiritual na katangian na siya ring dalisay ay labis na bihira. Kabanata 1108. Ang Supreme Merchants Guild ay matagal nang nalampasan ang Bejeweled Tower, lalo na sa hindi matitinag na suporta ng The Crown Dominion at ng Supreme mismo. Kaya nang magpasya ang guild na ipagkatiwala ang 1 bilyong espiritual na bato sa pamilya Berry, labis na natuwa ang lahat sa pamilya. Si Lila, partikular, ay labis na natuwa. Umiikot ang mga chismis na si Supreme ay nagkaroon ng interes sa kanya at binibigyan siya ng mga pabor dahil dito. Naniniwala siya rito, dahil wala siyang maisip na ibang dahilan kung bakit magpapakita ng ganitong pabor ang Supreme sa pamilya Berry, lalo na't pakiramdam niya siya lamang ang karapat-dapat mapansin. Trevor at Fiona ay pareho ring labis na natutuwa dito. Sa sandaling iyon, bumalik si Sebastian.
Nang makita siya ni Lila, isang tingin ng paghamak ang kumislap sa kanyang mga mata. Ngayon na ang pamilya Berry ay nasa bingit ng pag-akyat sa katanyagan, lalo niyang nahanap na hindi na mapagtiisan si Sebastian, halos nakakadiri na. Ipinahayag ni Trevor ang damdaming ito, at kahit ang saloobin ni Fiona ay nagbago na. Bagaman si Sebastian ay isang bihasang pinakamataas na demigod sa murang edad at ang nangungunang estudyante sa panloob na korte ng Royal Academy, siya rin ay tiningnan bilang mayabang, labis na tiwala sa sarili, at kulang sa makapangyarihang pinagmulan ng pamilya. Ito ay isang bagay na akala nila ay maglilimite sa kanyang potensyal sa hinaharap. Mahigit isang taon na ang nakalipas, hindi niya pinansin ang mga babala at pinatay si Wayland. Sa kabutihang palad, nakaiwas ang pamilya sa gulo dahil sa pagkawasak ng mga Karcher. Noon iyon. Ngayon, sa isang maaasahang pakikipagtulungan sa Supreme Merchants Guild at ang posibilidad na si Supreme mismo ay maaaring paboran ang kanilang anak na si Fiona, naramdaman ni Fiona na hindi nakarapat-dapat si Sebastian kay Lila. Sebastian, dumating ka ng tama ang timing. Pirmahan mo na ang kasunduan ng paghihiwalay na ito, sabi ni Lila habang inihahagis ang isang dokumento sa mesa sa harap niya. Gusto mong makipaghiwalay sa akin? Tanong ni Sebastian, halos hindi makapaniwala. Sa loob ng mahigit isang taon, lihim at hayagang tinulungan ni Sebastian ang pamilya Berry na makakuha ng maraming pakikipagsosyo habang naghahanap ng mga palatandaan tungkol sa kanyang ama sa akademya. Malapit na niyang ipahayag ang kanyang pagkatao bilang Supreme, nagplano siyang ipagkaloob ang hindi kapani-paniwalang kayamanan sa kanila. At ngayon, sa kritikal na sandaling ito, gusto ni Lila ng diborsyo mula sa kanya. Ngumisi si Lila. Hindi ko talaga gusto na pakasalan ka mula pa noon. Kung hindi dahil sa kontrata ng Bejeweled Tower, hindi ko sana pinansin. Ngayon na nalampasan na ng ating pamilya ang mga pagsubok at unti-unti nang bumabalik ang dati nitong kaluwalhatian, malapit na tayong makipagtulungan sa Supreme Merchants Guild. Nasa kamay na natin ang maging isang nangungunang pamilya. At ikaw. Ang lahat ng ginagawa mo ay mag-ensayo, pero wala kang progreso na maipakita pagkatapos ng lahat ng panahong ito. Hindi ka lang karapat-dapat sa akin, sabi niya nang may paghamak. So, itinatapon mo na ako ngayon na nasa taas ka na? Tanong ni Sebastian habang lumalim ang kanyang ekspresyon. Huwag mong gawing sobrang masakit pagkatapos ng paghihiwalay, bibigyan kita ng 1,000,000 espiritual na bato bilang kabayaran. Iyan ay higit pa sa sapat para mapanatili kang komportable sa buong buhay mo, sagot ni Lila ng may pagmamalaki. Tumawa si Sebastian, ngunit may pang-aalipusta lamang sa kanyang ngiti. Bakit ang saya-saya mo? Sabi ni Lila. Kung paghihiwalay ang gusto mo, ibibigay ko ito, sabi ni Sebastian habang nilagdaan ang kanyang pangalan ng walang pag-aalinlangan. Mahirap makahanap ng babaeng may espiritual na katangian, pero hindi siya mananatili sa kanya magpakailanman. Bukod pa rito, sa kanyang kahusayan sa Law of Force, maaari siyang maging napakalakas kahit na hindi siya umunlad sa espiritual na enerhiya. Nang makita niyang pumirma siya, lumiwanag ang mukha ni Lila sa kasiyahan. Ibinigay niya sa kanya ang isang spiritual card, sabing, narito ang isang spiritual card, sabing, narito ang 1,000,000 spiritual stones. Kunin mo na at umalis ka. Huwag ka nang muling magpunta sa Berry Manor. Kinuha ni Sebastian ang card, sinipat ito, at ibinalik sa mesa. Wala akong pakialam sa 1,000,000 spiritual stones. Mula ngayon, tapos na tayo. Sana hindi mo pagsisihan ito. Ang paghihiwalay sa iyo ang pinakamatalinong desisyon na nagawa ko. Hindi ko ito pagsisisihan kailanman, sagot ni Lila ng may pagmamalaki. Pagkaalis ni Sebastian, isang katulong ang nagmadaling pumasok, humihingal na inihayag, Mr. at Mrs. Berry, Ms. Lila, dumating na ang tagapagmana ng mga Blanc. Kabanata 1109. Pakiusap, papasukin mo siya. Sigaw ni Trevor nang may kasab-ikan ng marinig na dumating na ang tagapagmana ng mga Blanc. Orihinal, si M ang tagapagmana ng pamilyang Blanc, ngunit siya ay naging incapacitated mahigit isang taon na ang nakalipas. Sa kabila ng maraming pagsisikap mula sa mga alkmista, walang pag-unlad sa kanyang paggaling. Nanatili siyang hindi makapagsalita o makagalaw. Dahil dito, itinalaga ni Talon Blanc,
ang pinuno ng pamilyang Blanc, ang kanyang pangalawang anak na si Gaius Blanc bilang bagong tagapagmana. Bagaman ang talento ni Gaius ay bahagyang mas mababa kaysa kay M, siya ay nananatiling kahanga-hangang may talento. Bilisan mo, papasukin mo siya. Pagkabalita sa pagbisita ni Gaius, nagmadali si Trevor at ang kanyang pamilya sa pasukan upang salubungin siya. Kahit na ang pamilya Berry ay nasa bingit ng isang malaking pakikipagsosyo sa Supreme Merchants Guild, hindi sila naglakas loob na magpakita ng anumang kawalang galang. Ang mga Blanc ay ang ikatlong ranggong pamilya sa Wonderton at pangunahing may-ari ng Bejeweled Tower. Kahit na maibalik ng pamilya Berry ang kanilang dating kaluwalhatian, hindi pa rin nila malalampasan ang mga Blancs. Mr. Gaius, ano ang dahilan ng pagbisita ninyo rito? Batiin siya ni Fiona ng isang mapagpanggap na ngiti. Sumagot si Gaius na may ngiting kaaya-aya, dumating ako lalo na upang batiin ka sa nalalapit mong pakikipagsosyo sa Supreme Merchants Guild. Mr. Gaius, kami lang din kamakailan lang nakatanggap ng balitang ito, paano mo ito nalaman ng mabilis? Nagtanong si Trevor sa gulat. Mr. Gaius, maaari bang ikaw ang tumulong sa amin na makuha ang pakikipagsosyo na ito? Hinala ni Fiona. Si Gaius ay natigilan sandali. Ang mga Blanc mismo ay sabik na makipagtulungan sa Supreme Merchants Guild. Kung nagkaroon siya ng impluwensya upang makuha ang ganitong pakikipagtulungan, inayos niya ito para sa kanyang sariling pamilya muna. Gayunpaman, mabilis na nakabawi si Gaius at sumagot na may ngiti, iminungkahi ko lang ito sa kataas-taasan, hindi ko akalain na papayag siya. Ipinapakita nito na nakikita ng Supreme ang malaking potensyal sa inyong pamilya. Oh, Mr. Gaius, wala kaming ideya na utang namin ito sa iyo. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Sabi ni Fiona na puno ng kasiyahan. Salamat, Mr. Gaius, dagdag ni Lila ng may pasasalamat. Tumingin si Gaius kay Lila at sinabi, Lila, magkaibigan tayo. Ito na ang pinakamaliit na magagawa ko. Huwag mo nang isipin. Nakita ang kanyang interes, masiglang sumingit si Fiona, Mr. Gaius, ano ang tingin mo sa aming Lila? Ma'am, anong sinasabi mo? Mahinang bulyo ni Lila habang palihim na sumulyap kay Gaius. Pumula ang kanyang mga pisngi. Nahulog ang loob ni Gaius sa kanyang mahiyain na ekspresyon, nilunok niya at sinabi, si Lila ay kasing ganda ng isang diyosa. Siya ay isang napakabihirang babae. Sana'y nakilala ko siya ng mas maaga. Well, hindi pa huli ang lahat, sagot ni Fiona na may ngiti. Kanina lang, pinal na ang paghihiwalay ni Lila kay Sebastian. Lila, totoo ba iyon? Tanong ni Gaius habang sabik na hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay puno na ng kasiyahan. Namula si Lila at tumango. Ang ganda nito. Lila, huwag kang mag-alala, aalagaan kita at gagawin kitang pinakamaligayang babae sa mundo, masayang sabi ni Gaius. Simula nang makilala niya si Lila, siya na ang laman ng isip niya, araw at gabi. Noong una, ang kanyang kasal kay Sebastian, isang matinding mandirigma na may marahas na ugali, ang pumihil sa kanya. Pagkatapos ng lahat, pininsala ni Sebastian si Waylon, na nagpolola kay Gaius sa kanya. Pero ngayon na siya ay hiwalay na, wala na siyang pagdadalawang isip. Bagaman wala siyang balak na pakasalan siya, inaasahan niyang lubos na mag-enjoy sa kanyang kumpanya. Kabanata 11:10. Pagkatapos umalis sa Berry Manor, bumalik si Sebastian sa akademya at hinanap ang dean, si Elwood Sylvan. Supreme Lord Sebastian, nandito ka na. Pakiusap, maupo ka, bati ni Elwood sa kanya ng may malalim na paggalang. Buong-buo ang kaalaman niya sa tunay na pagkatao ni Sebastian. Siya ang Supreme One, ang tanging non-native monarch sa Windwalker Kingdom, pangalawa lamang sa hari mismo. Sa mga kampanya laban sa mga kaharian ng Evolet at Senon, ipinakita ni Sebastian ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, na nagbigay sa kanya ng labis na paghanga ni Elwood. Mr. Sylvan, wala pa bang balita tungkol sa aking ama? Tanong ni Sebastian ng may pag-asa. Elwood ay umiling. Supreme Lord Sebastian, ang iyong ama ay nanatili lamang sa akademya ng ilang buwan, napakamasikab at kaunti lamang ang mga kaibigan. Wala siyang sinabihan tungkol sa kanyang pag-alis. Dahil sa dami ng mga taon na lumipas, halos imposibleng matunten ang kanyang kinaroroonan.
Nawala ang ngiti sa mukha ni Sebastian sa pagkadismaya. Minsan niyang pinaniwalaan na ang pagpasok sa Royal Academy ay magdadala sa kanya ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang ama, ngunit natuklasan niyang lahat iyon ay walang kabuluhan. Supreme Lord Sebastian, mayroon pang ibang bagay. Ipinagkaloob sa iyo ng kaharian ang isang lungsod bilang iyong nasasakupan. Nakapili ka na ba? Tanong ni Elwood. Nagniningning ang mga mata ni Sebastian sa interes. Mayroon ka bang mga rekomendasyon, Mr. Sylvan? Ngumiti si Elwood. Alam ko ng isang lungsod na maaaring magustuhan mo. Ito ay tinatawag na Aruna City, na matatagpuan hindi sa loob ng hangganan ng Windwalker Kingdom kundi sa hilagang hangganan ng Evolet Kingdom, na pinaghiwalay mula sa Thousandfold Empire ng malawak na Monte Mountain Range. Ang hanay na ito ay isa sa pinakamalaki sa mundo, umaabot ng higit sa 3,000 milya mula silangan hanggang kanluran, tumataas ng halos 10,000 talampakan sa pinakamataas na mga bahagi, habang ang pinakamababang bahagi ay higit pa sa 1,000 talampakan. Ang hanay ng bundok ay tahanan ng maraming makapangyarihang halimaw, at ang lungsod ng Aruna ay nasa loob nito, nagsisilbing pangunahing daanan patungo sa Thousandfold Empire. Ang lungsod ng Aruna ay medyo masagana, pangalawa lamang sa kabisera ng Evolet, ang lungsod ng Evolet. Ang mga bundok sa paligid nito ay nagpapadali sa pagtatanggol at nagpapahirap sa pagsakop, kaya't ito ay isang perpektong teritoryo. Siyempre, inaalok ko lamang ito bilang mungkahi. Ang huling desisyon ay nasa iyo. Tumanggo si Sebastian ng mapag-isip. Salamat, Mr. Sylvan, sa pagbabahagi nito. Pag-iisipan ko ito. Pagkatapos umalis sa akademya, bumalik si Sebastian sa Supreme Merchants Guild at inutusan si Rainy na personal na dalhin ang isang koponan sa Aruna City upang beripikahin kung ito nga ay tulad ng inilarawan ni Elwood. Ang pagpili ng isang domain ay isang mahalagang bagay, isa na siya ang may ganap na kontrol, kaya kailangan niyang pumili ng maingat. Pagkaalis ni Rainy, pumasok si Stephanie sa silid. Supreme Lord Sebastian, kaka-rating lang ng balita na pagkatapos mong umalis sa Berry Manor, bumisita si Gallus sa kanila. Sinabi niya na ang 300 milyong kontrata ng spiritual stone na ibinibigay natin sa pamilyang Berry ay siya ang nag-ayos para sa kanila. Mga walang hiya, sabi ni Sebastian na may mapanlate ng ngiti. Tuturuan ba natin ng leksyon ang mga Blanc? Mungkahi ni Stephanie. Nag-isip si Sebastian sandali at sumagot, naalala ko na sinabi mo na ang mga Blanc ay may-ari ng Orestes Flower. Tumanggo si Stephanie. Oo, ang Orestes Flower ay isang 6th grade spiritual herb, napakabihira. Nag-alok pa ako ng 100 milyong spiritual stones, pero tumanggi silang ibenta. Pinag-isipan ni Sebastian ang kanyang baba at sinabi, magkalat ng balita na may isang walang kapantay na manggagamot na dumating sa Wonderton, na kayang ibalik ang mga tao mula sa bingit ng kamatayan, at kayang pagalingin kahit ang mga sirangkor. May ganitong tao ba talaga, Supreme Lord Sebastian? Tanong ni Stephanie nang may pagkamangha. Hindi na mahalaga yon, sagot ni Sebastian na may ngiting alam na. Ang mahalaga ay naniniwala ang mga Blancs dito. Agad na naintindihan ni Stephanie ang kanyang intensyon. Sa ngayon, ang Supreme Merchants Guild ang nangungunang guild sa Windwalker Kingdom, at isa pa sa mga pinakamaimpluwensyang guild sa katimugang rehiyon. Ang pagpapakalat ng tsismis ay napakadali. Sa loob lamang ng isang araw, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa manggagamot sa lahat ng dako. Kahit sa malalaking guild o maliliit na tavern, masigasig na pinag-uusapan ng mga tao ang balita, at isinasalaysay ito ng may malaking detalye. Ilang individual na di umano'y gumaling, ay nagpakita pa upang magpatotoo sa pagiging tunay nito.